question po, Chloe Ufana, Business Pro. Good afternoon, Yusek. May we just get Malacanang's reaction, ma'am, on the continued weakness of the peso? Opo, medyo nabalita nga po yan, kaya hiningi ko na rin po ang komento ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan. On the record low value of the Philippine peso relative to the US dollar, ang sabi po niya, depreciation results from overlapping factors, mainly external to the Philippine economy. There are two major ones. One is the unusually strong US dollar, which is pulling capital toward US assets and away from emerging markets like the Philippines. This makes the peso weaker, simply because the dollar is rising faster. The other main factor is the sharp global oil price spikes, combined with the country's dependence on imports. This causes the country's demand for dollars to spike, the trade and current account deficits to rise, and in turn, the peso to weaken. In short, the peso depreciation reflects the rise of the demand for dollars faster than the supply of dollars. So yun po ang kasagutan ni Secretary Balisacan. Pero sa Malacanang, ma'am, how concerning is this historic low value, especially, ma'am, in terms of second round effects in terms of transportation and other expenses? Of course, masasabi po natin na dahil sa dulot na rin po ng krisis sa Middle East, maaaring ito ang inasahan at sa paliwanag na nga rin po ni Secretary Balisacan. At yun din po ang nasa saloobin ng palasyo at ng Pangulo. And last na, ma'am, what measures are we eyeing po to help lift or support our local currency? Sinagot din po yan ni Secretary Balisacan. Ang sabi po niya, and I quote, "First, it is the BSP, our central bank that has the institutional mandate to stabilize the peso and prevent excessive volatility. Its ammunition is sufficient to prevent excessive volatility." So yun po ang kasagutan, Secretary Balisacan. Next question po, Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, follow-up lang po doon sa meeting ni Presidente with the Ambassador of France and Chargé d'Affaires of Czech. So kinumpirma na na-detain po si Zaldico. Ano po ang nabanggit ng Chargé d'Affaires? Gaano po katagal na-detain itong si Zaldico and bakit daw po pinalaya? Okay, nung sinabi po ito ng Chargé d'Affaires ng Czech Republic, yun lamang po ang kinumpirma niya sa Pangulo. Talagang na-detain si Mr. Zaldico sa Czech Republic dahil nga po sa invalid travel documents. At maliban po dyan, humihingi pa po ng iba pang pahayag or information ang ating Pangulo sa Czech Republic. Pero hindi na po napagbigyan ang Pangulo dahil sa may sinusunod ang Czech Republic na international law, European and national laws. At sabi po niya kung pwede nga po na makahingi pa ng tulong mismo sa gobyerno ng Czech Republic para mas marami pang impormasyon na maibibigay dahil nga po kahit si Secretary Vida ang pumunta sa Czech Republic ay hindi na po nabigyan ng additional information. Pero ang tugon lamang po nila ay makikipagtulungan sila ng naaayon sa kanilang batas. Ma'am, does the President see the need to directly talk to President Macron para mas maging madali yung pagpapauwi kay Zaldico? Kung pag-uusapan natin ang pagpapamadali ng pagbalik kay Zaldico, yan po ang ibinigay na mensahe ng Pangulo sa Czech Republic at saka sa bansang France. At muli, ang sabi nila, hindi po sila makakapagbigay ng impormasyon lalo na't kung may individual case for a political asylum. So yun lamang po ang nakuha na impormasyon natin kahapon kasama ang Pangulo. Si Pangulo ang nakipag-usap at sinabi po niya na dismayado po siya sa nangyari at very unsatisfactory yung naging result. Dahil habang patuloy na nakikipag-ugnayan ang bansa sa Czech Republic habang nandoon si Zaldico ay biglang naputol ang pagbibigay ng impormasyon.
Ma'am, last na lang po. Ano po yung commitment na ibinigay ng France at saka ng Czech Republic kay PBBM with regards to the case of Zaldico? Nandun pa rin po, ang bilateral relations ay hindi maapektuhan at ibibigay ang anumang impormasyon basta naaayon ito sa kanilang batas. Thank you, sir. Next question po. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Follow-up na lang din po, although meron na po kayong nasagot sa una. But sa ngayon po, wala tayong masasabing update pagdating sa current status ng application ng asylum ni Zaldico. Because the concern now is kung mabigyan po ng certificate of asylum si Mr. Ko, ay it would render the Interpol Red Notice ineffective or parang mawawalan po siya ng visa. So parang time is of the essence also to mag-agapan yon bago magtuloy-tuloy yung application niya. Wala pong nabanggit kahapon si French Ambassador patungkol po dyan at kaya yung mga ibang nag-speculate at nagbibigay ng kanilang mga opinion na bakit hindi nagbibigay ng pahayag ang palasyo dahil yun po ang polisiya ng bansang France at ng bansang Czech Republic. So wala pong tinatago ang gobyerno. Sa mga nagsasabi na malamang na may tinatago ang gobyerno ng mga informasyon, wala po. But there's a directive from the president na puspusan talaga yung paggawa ng paraan. Kasi nga po, yun yung, ang wino-worry rin ng iba ng publiko is yung mawala ng visa rin yung red notice. Yes, una po niya nakausap si French Ambassador at sinabi po niya na ang bungad po ng Pangulo ay patungkol sa estado ni Zaldico na isang fugitive na dapat na merong panugutan sa ating bansa kung siya man po ay masasabing guilty dahil sa ngayon ay wala man pong judgment patungkol sa kanyang kaso. So naintindihan po ni French Ambassador at sabi niya po na naiintindihan niya at alam niya na pugante, fugitive itong si Mr. Zaldico at kinakailangan may harapin na accountability. But as far as she is concerned, sinabi po niya na wala siyang maibibigay na impormasyon hanggat hindi siya authorized to say something about that. Shifting lang po to one last topic on the House Justice Panel finding probable cause kay Vice President to impeach Vice President Sara Duterte. Ano po ang pananaw ng palasyo dito sa development na to? And during the hearing yesterday, naungkat din po yung threats sa buhay ni President Marcos and the First Lady kung saan sinabi ng NBI na posibleng miyembro ng Armed Forces of the Philippines yung isa sa mga kinausap ni VP Sara to assassinate the President. So meron po bang gagawing check ang Pangulo sa AFP at sa MEBES, sa member ng kanyang mga security group? Because yun nga po nabanggit ng NBI yun kahapon. Sa mga aktibong miyembro po ng AFP, ang tiwala po ng Pangulo ay buong buo. Kung sino man po ito na nasasabi po ngayon ng NBI Director Attorney Matibag na maaaring parte ng security ng Vice Presidente, hayaan na lamang po natin sila magtrabaho dahil baka po hindi kinakailangan pang idetalye kung ano po ang kanilang ino-operate. Pero on the impeachment, ma'am, yung development na nakahanap ng probable cause. Yan po ay trabaho ng Kongreso. Kung nakita po natin ang boto dahil nakita naman nila sa pamamagitan ng kanilang hearing na naganap at may mga ebidensya na ipakita. So, ang pagdedesisyon nila ay naaayon naman sa kanilang mga nasaksihan. Susunod na mo tatanong po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi ma'am, doon po sa meeting, napag-usapan po rin kaya na isama sa request yung pagpapabilis ng red notice kasi since nasa France po yung headquarters ng Interpol. Hindi po napag-usapan yan. Wala po siyang hinihiling sa bansang France patungkol po sa red notice. Ang hinihiling lang po niya sana ay makapagbigay ng mas marami pang impormasyon at ipinagbigay alam niya ang estado ni Mr. Zaldico patungkol po sa hinaharap niyang kaso sa atin. Yes ma'am. Ma'am, iniisip po kaya ng palasyo na may mga possible na offshore account si Zaldico for his continuous roaming around sa Schengen area. Hayaan na lang po muna natin magkaroon ng pag-iimbestiga. Hindi po kami maaari mag-speculate. Okay, thank you. Next question po from Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. On other matters, Yusek, yung pagpapabalikat ng subsidy sa mga consumer, naaayon daw po dun sa Expanded Lifeline Rate Act kung saan sa mga electricity consumers nga kinukuha yung discount
or billing para sa diskwento naman ng for peace and other sectors. Anong nakikita ng palasyo na win-win solution para dito, para patas na mga kapwa doon sa mga nakikinabang sa benepisyo at on the other hand, doon naman sa pagnig ng mga middle income earners? Ito naman po ayon sa record ay nagsimula pa noong 2001 sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At ito ay na-extend sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at na-extend ito for 20 years. At sa panahon ni dating Pangulong Duterte, lumawak pa ito hanggang 50 years. So ito'y matagal ng batas na i-extend na lamang. At siguro ang pinakamaganda rito, mabusising muli ng Kongreso kung ano ang nararapat para sa magkakaroon tayo ng balanse na pagtulong sa ating mga kababayan. Okay. Thank you, Yusek. Yusek, bukas, Labor Day, may good news po ba ang Pangulo na i-announce ko sa sakali? Ayoko pong pangunahan ng Pangulo. Pero meron po, Pero meron po siyang event tomorrow. any good news para sa mga manggagawa? Meron po. Ayokong i-preempt. Ayokong pangunahan. Thank you po, Yusek. Huling tanong po, Ivy Reyes, Billionaire. Hi, Yusek. Good afternoon po. With the identity of 9 civilians killed in Toboso Negros confirmed, the ASEAN Parliamentarians for Human Rights called out the chairship of the Philippines and said we're allowing the AFP to violate international humanitarian law. Meron po silang sinabi doon na a government that kills civilians and calls them terrorists cannot lead a region toward democratic governance. Okay, tanong ko, Ivy. Ito ba ay decision na nila? May decision na ba silang nakuha? Is this a conclusion? Is it already a decided situation? Or ito lang ang preliminary or initial nilang nasabi? So, as of now, alam po natin na ayon sa AFP, sa pamumuno po ni General Bronner, sinabi po niya na ito ay isang lehitimong military operations. Babanggitin ko po ang kanyang sinabi. And I quote, "The armed forces of the Philippines firmly reject claims that the Toboso encounter was an indiscriminate attack on civilians. Evidence on the ground confirms a legitimate armed engagement with members of the New People's Army, not the targeting of non-combatants. The AFP operates under international humanitarian law and strict rules of engagement to safeguard civilian lives and will fully cooperate with any lawful and independent investigation, confident in the integrity of its operations and adherence to due process." End of quote. So, sa atin po, maganda po naman talaga na mayroong mga ahensya na tumitingin at nangangalaga ng karapatang pantao. Pero sa atin, hindi po siguro dapat muna magbigay ng konklusyon kung wala pang full-blown hearing, trial, na masasabi natin na meron ng mga taong guilty sa sinasabing violation of human rights. But Yusek, kinumpirma po mismo ng CPP na hindi sa kanila yung 9 civilians po, hindi miyembro ng NPA. So they're calling for accountability, yung ASEAN Parliamentarians for Human Rights, for the AFP to take accountability for the deaths of those 9 civilians. Any comment po? Of course, nakikiramay po tayo kung meron mga taong nabawian ng buhay. Pero as of now, kung yan po ang sinasabi nila, meron din naman pong version ang AFP. Kaya kinakailangan po talaga na masisinang pag-iimbestiga rito at open naman po ang AFP patungkol dito. Yusek, may tanong po from SOC Sergeant and BARM through the PIA kay Dave Castillo, DXJR 94.3 Power Radio Mid-Sayap. Maraming Pilipino ang patuloy na nangangamba tungkol sa kakulangan ng trabaho at tumataas na gastusin sa araw-araw. Ano po ang mga bagong programa ng pamahalaan ngayong taon na nakatuon sa paglikha ng mas maraming trabaho at pagtulong sa mga pamilya na makayanan ang tumataas na halaga ng pamumuhay? Opo, tinanong po natin mismo ang DOLE patungkol dyan. At may maganda naman po silang balita. Ayon po sa DOLE, sa ngayon, atin pong pinagtutuunan ng pansin ang pagpapalakas ng ating employment facilitation sa pamamagitan ng DOLE at Public Employment Services Offices sa iba't ibang LGUs. Kasabay nito ang pagpapatupad pa rin ng youth employability programs ng DOLE tulad ng Special Program for the Employment of Students, Government Internship Program at Job Start. Sa mga naghahanap
ng pagkakakitaan. Nariyan po ang livelihood program, hindi lamang ng DOLE kundi pati na rin ng DTI at DSWD. Kasama na rin po dito ang OWA at DMW. Meron din naman pong tupad na nagbibigay naman ng temporary employment. So sa ngayon, yan po ang kasagutan ng DOLE. Hindi po papabayaan ng ating pamahalaan at ng ahensyang DOLE na kayo ay manatiling walang trabaho. So kapag ka po, nakita naman po natin mga job fairs na ipinapatupad po, magbigay lang din po kayo ng oras at baka kayo po ay maging swerte na makakuha agad ng trabaho. Yun na pong huling tanong, Yusek.